ine-expect natin na magde-deficit naman po tayo. Every year, ine-expect po natin na deficit spending tayo. So, ibig sabihin, taon-taon, umuutang po tayo. Hi guys! Welcome po sa aking channel and welcome po sa aking vlog. And for today's vlog po ay magre-react lang po tayo sa nangyaring budget deliberation ho sa House of Representatives kahapon po, no, sa plenary kung saan ay isinalang ho si Congresswoman Stella Kimbo ang sponsor ho ng 2025 national budget. Marami hong mga mambabatas na sinalang din para mag-interpolate at isa sa mga isinalang na mag-interpolate po kay Congresswoman Kimbo ito pong si Congressman Presley De Jesus ng PhilReca, no? Dito ho natin nalaman guys na ang utang pala ng Pilipinas ay nasa almost 17 trillion pesos na po, no? Ngayong taon, no? And by 2025, at the end of 2025 ay lolobo na po ito hanggang 17 trillion pesos. And every year na yan guys, tataas yung utang ng Pilipinas. Bakit? Dahil po sa budget deficit ho natin taon-taon. Bakit ho nagkaroon ho tayo ng budget deficit? Kasi mas malaki yung perang inilabas ho natin kaysa yung pumasok na pera po. And pangalawa, ang binabayaran lang ho natin sa ating utang ay yung interest lang, hindi kasali yung principal. Kaya meron ho tayong budget deficit. Para maintindihan ho natin guys, pakinggan ho natin itong portion ho ng interpellation ni Congressman De Jesus kay Congresswoman Stella Kimbo. Tandaan po natin na ine-expect din po natin na tumaas din ang ating utang. Kasi taon-taon, ine-expect natin na magde-deficit naman po tayo. Every year, ine-expect po natin na deficit spending tayo. So, ibig sabihin, taon-taon, umuutang po tayo. Ganun naman po. So, halimbawa, 2025, we expect 17.3. By end of 2026, we expect to have a total debt of 18.8. By the end of 2027, we expect our debt to be 19.8. By the end of 2028, we expect our debt to be 20.7. So, ganun po. But despite an increasing debt stock, ine-expect din po natin na ang ekonomiya po natin ay lumalaki. Alam niyo po, sa buong ASEAN, tayo po ang inaasahan na pinakamataas ang growth rate, 6.2%. Ka-level na natin sa growth rate ang Vietnam. So, pero ang kagandahan po is sa inflation, ine-expect po nila na mas mababa ang inflation rate natin sa Vietnam. So, in other words, suma total, ahead tayo in terms of outlook. So, yun po. That's the reason for why we expect our debt to GDP ratio to be much lower in 2028 because we expect our economy to be growing. Mrs. Speaker, distinguished sponsor, will the Filipino taxpayers expect to pay this debt forever? This portion of the budget represents money that could have been allocated for government projects that can actually reach the Filipino people. Our outstanding debt level will just continue to post new record highs because of continued budget deficits that will be financed by the additional borrowings. What is the plan of our government to offset these borrowings? Ano mga plano natin, no? At least, do we have a catch-up plan na every year na tumataas na lang itong ating borrowings, no? When will stop, no? And the Filipino people hindi na nararamdaman yung ang kanilang buhay dahil nga ito, pataas ng pataas ang ating utang, yung kanilang buhay hindi naman nagbabago. So this is the time, Mr. Speaker, na malaman na naka-live tayo, malaman ng ating mga kababayan, itong mga utang ng ginagawa natin, Mr. Speaker, Madam Sponsor, ay nakakatulong ba ito sa ating mga ordinaryong kababayan? Well, una sa lahat, parang ang pinaka-importante sa lahat is dapat lumago ang ating ekonomiya. Yun ang pinaka-importante sa lahat. So, bagamat
umuutang tayo, dapat magamit ng tama ang utang such that lumago ang ating ekonomiya. Diba? Kasi hindi dapat mapunta tayo sa isang sitwasyon na umuutang tayo pero yung utang na yan ay nagiging behest. Diba? So yun ang hindi pwedeng mangyari. At obviously ang mga pinag-uutangan natin ay para sa mga bagay na talagang kailangan natin tulad ng mga railway, di ba? Sino naman ang hindi nangangarap na magkaroon ng isang modern railway system dahil tayong lahat ay sawang-sawa na sa traffic, di ba? So, yun ang mga pupuntahan na mga inuutang natin. So, yun ay inaasahan natin na magpapamodernize ng ating ekonomiya. So, and at the same time, habang lumalago ang ating ekonomiya, ang ating deficit ay lumiliit over time. So, kung during the pandemic ay umabot yata ng lagpas 7% ang ating deficit, ang ibig sabihin ng deficit ay sobra sa kita ang gastos natin. Pero sa ngayon, nakikita natin na dahil tama ang direksyon ng ating economic managers ay lumiliit ang ating deficit. Malinaw doon is every year tataas yung utang ho natin, no? And every year magbabayad ho tayo ng utang, no? Hanggang kailan kaya tayo magbabayad ng utang, guys? Ang sabi ho ni Congresswoman Stella Kimbo, by 2028 daw ay at least konti at maliit na lang daw yung ating budget deficit. Sana ho, no? Totoo 'yun, no? Pero ang pagkakaintindi ko doon, guys, kailangan tayong mangutang, no? Kasi yung goal ng Pilipinas ngayon is aangat yung ekonomiya natin. And no other chance and other way to do that is to borrow money, no? Uutang ho tayo. So walang katapusang utang na yan, guys, no? Tama yung question ho kanina ni Congressman De Jesus. Wala bang konkretong paraan o plan ang gobyerno para at least mabawas-bawasan yung borrowings ho natin? No? Wala bang ganun na plano? Papayag na lang ho tayo na kailangan tayong umutang, no? Hindi ba pwedeng mabawasan yung utang ho natin o kailangan tayong mabuhay sa utang? Yun lang din yung mga tanong doon, no? Kasi kahit na lumobo yung utang ho natin, guys, tanungin mo yung mga ordinaryong tao, may nabago ba sa buhay nila? May nabago ba sa pamumuhay nila? Yun ang itatanong ho natin doon sa mga ordinaryong tao. Pagkakaalam ko, pag may narinig silang o may maririnig silang ayuda, pupunta talaga sila doon, no? So, ibig sabihin, guys, walang pagbabago doon sa buhay ng ating mga kababayan. Kaya nga, walang pagbabago plus utang na dapat bayaran ho natin, yun yung masakit doon, no? Tsaka okay lang sana yung uutang ho tayo, walang katapos ang utang kung mayroon ho tayong nakikitang mga tangible projects, no? Just like nung mga projects ng previous administration, no? May mga malaking tickets doon. Right? Yung airports, no? Yung subway, na ongoing construction ng subway ngayon, no? May mga tulay, no? Yung Cordova Cebu link, tapos na yun, okay yun, maganda yun, malaking pera na nailabas ng gobyerno nun, no? And itong naudlot na Mindanao Railway, no? Yun yung parang ganun, no? May mga tangible projects na nakikita ho tayo. Sa ngayon, sa administrasyong ito, mayroon bang ganung project o projects na nasa pipeline na or ginagawa na ba ngayon? 'Di ba? So far wala tayong napansin, no? Kasi ang napansin ho natin na focus ng gobyernong ito ay yung pamimigay ho ng ayuda, pera. Temporary relief lang yung pera, yung ayuda . Ang dapat sa tao ngayon, guys, ang mga Pilipino, ang bawat Pilipino, yung long term
na pwede nilang pakinabangan. Hindi yung pera, kasi yung pera, isa, dalawa, ubos na yan, no? Mas maganda yung long term, papakinabangan nila. Diba? At least, hindi lang silang makikinabang doon, pati yung mga anak at mga anak ng mga anak nila. Diba? So, sana po ay masolusyonan po ito ng Marcos administration. Hindi pwede na mabubuhay na lang tayo doon sa utang, no? Ang mga Pilipino, kahit na yung mga hindi pa napanganak na bata, may utang na, di ba? Yun ang masakit doon eh. Nasa sinapupunan pa ng mama, ng ina. Paglabas na dapat magbayad na rin siya ng utang. Di ba? Parang ganun lang po. So sana po ay masolusyonan po ito at hindi pa huli ang lahat eh, no? May 3 years pa po. Kasi hanggang 2028 daw yung utang natin na kung saan ay pagdating ng 2028 medyo maliit na lang yung budget deficit. Still, meron pa ring budget deficit, no? Yun ang masakit doon, guys. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless.